kung paandar na para sa inyo ang chicharong kuko, meron pa raw ibibida si JR na recipe sa inyo. Ultimo palikpik kasi ng bangus na etcha puwera na sa kusina. Hindi niya pinatawad. Sa palikpik naman po ng bangos, parang ganun din. Ginagawa po siya, binobonis po yon. So yung palikpik na yun, tinatapon lang din po yon. Ang paka ng ulam ni JR, piniritong palikpik. Dahil sa pagtitinda ng tinapa, kilo-kilong palikpik daw kasi ng bangus ang araw-araw na itinatapon sa tinapahan na pag-aari ng kanyang ina. Kaya gaya sa kuko ng manok, imbis na itapon, bakit hindi na lang daw iprito? Simple lang ang proseso. Budbura ng mga palikpik ng mga natural na pampalasa sa kusina gaya ng paminta, seasoning powder, garlic powder at kalamansi. Marinate po natin siya kahit mga kalahating oras lang. Pag na-marinate po natin, meron po tayong cornstarch at harina. Pagsamahin po natin. Pagulungin ang palikpik sa potato cornstarch. Sa kumukulong mantika, ilubog ang palikpik at hintaying umangat. Estimate time po nito ay maluluto po siya pag nilagay po natin, mga 7 minutes. Tapos balik rin po natin para hindi po masyadong masunog yung ating palikpik. Saka hanguin kapag golden brown na. Presenting hindi lang pampulutan, paborito rin ng pamilya. Sarap! Doble ingat lang po kasi may mga tinik po talaga siya. At ang kinakain po doon, yung mismong yung pinakalaman ng bangos. Payo rin ng eksperto sakaling aksidenteng makakain ng matinik na pagkain. Usually naman, kapag nakalunok tayo ng palikpik or tinik ng isda, hindi naman siya ganun kadelikado, hindi naman siya ganun nakamamatay. Kapag natinik tayo, depende to dun sa kung gaano kalalim yung tinik. Kung halimbawang mababaw lang yung tinik, pwede mo naman siyang tanggalin sa sarili mo sa pamamagitan ng pag-ubo o pagkain ng saging, at pwede din na ikaw mismo yung sumungkit dun sa tinik. Pero kung halimbawa na malalim siya at hindi mo talaga siya matanggal, ang pinakamagandang gawin ay pumunta dun sa ospital. Ika nga ni Juan, good food, good life. Kaya sa pagpili ng ibinibida sa kainan, tama lang maging maingat at pihikan. Bawat pagkain ay may iba't ibang paraan o proseso ng paghahanda. Pero kailangan sa kabuuan, alam natin yung konsepto ng food safety and hygiene dun sa pinagdadaanan ng pagkain. Alam niyo ba mga ka-wonder na nakalalason din ng kamote, mani, patatas na berde. Ang ilang klase ng patatas na berde dahil sa taglay nitong solanine na kapagpapasakit ng tiyan. At ilan pang root crops kung hindi mailuluto sa tamang paraan. Anumang pagkain na hindi dumaan sa wastong preparasyon ay maaari makapagdulot ng negatibo sa pangangatawan ng kahit na sino. Kaya payo ng ating Food Safety Compliance Officer na si Miss Judith Mababa, sakaling makaramdam ng sintomas ng food poison, gaya ng dehydration na pagkaubos ng tubig sa katawan, at pagsusuka o pananakit ng tiyan, agarang pumunta sa pinakamalapit na doktor o ospital. Pero ika nga ng mga eksperto, prevention is better than cure. Kaya siguruhing ligtas ang ating kinakain mula sa paghahanda, pagluluto, hanggang sa paghahain. At ang pinaka-importante is yung cooking o yung pagluluto. Ito kasi yung tinatawag natin na kill step kung saan dito natin pinapatay yung mikrobyo dun sa mga hilaw na pagkain. At syempre, kasabay nito kailangan ay sigurado tayong malinis yung pinaghahandaan para maiwasan yung cross-contamination.